Clasin Plus C. Bilang protektado. Protektadong protektado. Kasama mo ang unang hirit at My Growing Partners, Cherry 4 at Pedzing Plus C sa pag-iingat sa inyong kalusugan. Nagbabalik ang unang balita, sawang mahigit 2 metro ang haba. Dahuli sa Tandansora, Quezon City, agad dinila ang sawa sa Ninoy Aquino Parks and Wildlife. Narito ang report ni James Velasquez. Nakapalupot ba sa braso at katawan ng barangay tanod na si Armando Alcantara sawang ito nang abutan ng GMA News mag-aalas 5 ng hapon kahapon. Naalarma raw kasi mga residente ng Alcantara Street, Banlat Road, Barangay Tandansora, Quezon City nang makita sawa malapit sa kanilang mga alagang manok at pabo. May mga bakas pa nga ng dugo sa nguso na sawa. Agad na hinuli ni Alcantara sawa na mahigit 2 metro ang haba. Hindi raw ito naging madali. Kalakasan niya kasi talagang mahigpit yung pagka-ano niya sa katawan ko. Kaya niyang tumumba ng isang bata. Talagang pinipilit niya akong lingkisin. Nililingkis niya ako ng gusto. Hinihigpit niya yung kapit niya sa akin sa katawan. Kaya ito talagang delikado na ito. Kilala ni Alcantara, ito rin ang sawang sinasabing nakatuklaw ng isang residente noon. Ang kwento ng residente, yung mga alaga niyang mga manok, nauubos. Ngayon, binantayan niya, nakita niya sa isang imbornal na nahandoon nga ito. Ngayon, hinuli niya pero kinagat pa rin siya. Dinala na ng mga barangay tanod na sawa sa Ninoy Aquino Parks and Wildlife para na rin sa kaligtasan nito. Para sa unang balita, James Velasquez reported. Department of Health magsasagawa ng door-to-door measles campaign para magpakalat ng impormasyon ukol sa sakit na tigdas. Ayon sa DOH, simula ngayong araw ay magkakaroon ng pagbabakuna laban sa tigdas. Target ng kagawaran na mabakunahan ang may 18 milyong kabataan na nasa edad 9 na buwan hanggang 7 taong gulang. Tatagal ang vaccination campaign hanggang May 4. Nasa 600 milyong piso ang inilaang budget ng gobyerno sa Iligtas sa Tigdas ang Pinas campaign. At kaunay po ng balitang yan, makakapanayam natin live dito sa studio si Dr. Honorata Katibog, Director ng National Center for Disease Prevention and Control ng DOH. Dr. Katibog, good morning po. Good morning po. Para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano ho ba itong tigdas at ano ang sintomas nito? Ang sakit na tigdas, ito po ay isang viral infection na usually nagsisimula sa mga sintomas na nagkakaroon siya ng lagnat. Tapos yung pinaka-significant finding sa kanya yung paglalabas po ng mga rashes. Paano ho nakukuha ito, Doc? Ito po ay nakukuha sa droplet infection, yung close contact sa mga pasyenteng mayroon ng mga sintomas ng sakit na tigdas. So pagka nagkaroon ho ng tigdas, ano ho ang dapat gawin ng mga kababayan natin, Doc? Ang pinaka-importante po sa mga yung sa protection po to, or prevention na hindi magkaroon ng tigdas yung mga kabataan natin, the most important po yung ating pagbabakuna laban sa sakit na tigdas. Pero kung may tigdas na ho, may gamot ho ba dito? Wala pong specific na gamot sa sakit na tigdas. Once ito ay nakuha na ng isang bata, isang nagkasakit na ng tigdas, ang magagawa na lang po natin ay yung sinasabi natin symptomatic treatment. At yun po ay kung may lagnat, bibigyan niya siyang paralagnat. Then kung ano pang may ubo, bigyan siya ng comfort na to have hard cough, yung discomfort po na dinadala ng pag-uubo ng isang pasyente. At kung mayroon mga komplikasyon, yun na po ang medyo may problema na tayo at magkakaroon na po ng karagdagang management para sa mga nagkaroon ng tigdas na nagkakakomplikasyon. So, Doc, madali pong makahawa ang isang tao nga may tigdas. So, kailangan nasa bahay lang? Ang sakit ng tigdas ay highly contagious. Kaya karamihan sa mga nagkakaroon ng sakit na ito, ang payo ay talagang i-segregate o i-isolate yung pasyente para hindi na siya makahawa sa ibang mga wala pa pong tigdas. Yung mga pinapahid-pahid ho dito sa tigdas, hindi ho epektibo yon, no, Doc?
wala pong effectiveness yung sinasabi nating mga pinapayo na mga pampahid sa katawan para mabawasan yung sakit na tigdas. Ito yung door-to-door measles campaign nyo, mag-uumpisa na ho ngayong araw. Saan-saan ho lugar dapat pumunta ho ang ating mga kababayan para mabakunahan ho yung kanilang mga anak? Ito po ang ating campaign na Iligtas sa Tigdas ang Pinas. Mag-uumpisa po ngayong araw na ito, April 4, and this will be until May 4. This is a 20-day campaign na excluded po ang Saturdays and Sundays. Ang gagawin po ay this will be a door-to-door campaign, meaning pupunta po ang ating mga vaccinators team sa mga bahay-bahay. Maglalagay po tayo ng mga stickers para po pagpapatunay na ang isang bahay ay nadaanan na po ng ating mga vaccinators. Nationwide ho ito, Doc, pati mga probinsya? Nationwide po ito. This will be a simultaneous nationwide campaign na gagawin sa lahat po ng ating mga probinsya, mga munisipyo hanggang sa barangay level. Sino ho ang pwedeng makinabang ho dito sa pagbabakuna? Ilang taon ho dapat yung bata? Ang nakikinabang po sa kampanyang ito ay yung mga bata nag-iedad sa 9 months up to less than 8 years old. Dok, tama ba pag nagkatigdas, hindi na pwedeng magkaroon ulit ng tigdas? Ang sakit na tigdas po ay nagko-confer ng immunity sa mga bata o pasyente na nagkaroon na ng sakit nito. Alright. Dr. Katibog, maraming salamat po sa inyo. Good luck po sa inyong kampanya at magandang umaga. Maraming salamat po sa binigay niyong chance na makapagkampanya kami sa aming nationwide campaign, the supplemental immunization against measles. Dr. Honorata Katibog, ang Director ng National Center for Disease Prevention and Control ng DOH. Sa ibang balita, pamunuan ng BJMP bubusisiin ang fan page ni Jason Ivler. Matapos i-post dito ang mga litrato kung saan nagpa-party umano si Ivler sa loob ng kulungan. Dahil na narito, nirelieve na ang warden ng Quezon City Jail na kaupo pa lamang sa pwesto nitong Enero. Darito ang report ni Salima Refran. Si Jason Ivler, mas marami pa pong fans sa Facebook yan kay Piolo Pascual. Almost 93,000 na kami. Hindi po natin alam kung sino yung nag-post ng mga pictures sa fan page niya. Pero wala pong access si Jason Ivler sa Facebook. Sa pahayag ni Marlene Aguilar sa State of the Nation with Jessica So sa GMA News TV, nakakuha ng ideya ang BJMP na busisiin ang laman ng Facebook fanpage ng road rage suspect na si Jason Ivler. Sa Facebook kasi pinost sa mga litrato at video na nagpa-party siya umano sa loob ng Quezon City Jail. Kahit na ilang milyon ang maging fans yan, hindi natin mapipigil yun eh. So magpapatulong din siguro kami sa other agencies. Nang tignan ng GMA News ang kanyang fanpage, wala na ang mga litratong ito. Ayon sa BJMP, nakumpirma nilang may 2 kuha nga si Ivler sa loob ng QC Jail. Noong Biyernes, na-relieve sa pwesto si QC Jail Warden Senior Superintendent Hernan Grande at napalitan ni Superintendent Joseph Vela. Pero napag-alaman ng GMA News na nitong Enero lamang umupo sa pwesto si Grande. Base kasi sa initial report ng BJMP kay DILG Secretary Jesse Robredo, October at December 2010 ang mga petsa ng ilang letratong kuha sa loob ng kulungan. Medyo mahaba-haba ang investigasyon kasi dinidetermine namin kung sino talaga ang dapat managot na warden doon. Para sa unang balita, Salima Refran reporting. Ayon sa